tayo pwede umalangin, mga minamahal, para sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Opo, dakila namin pagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal, na Paiso Kristo. Sunat dalangin ng mga tao nilang isan mo, O Diyos. Ang kagalang-galang mga pastor na ito po kami malaping noon sa pag-aaral ng Ebanghelyo. Na iyong salita, O Diyos, pagpalain mong bawat isa na narito malaping noon. Ikaw po magbigay ng unawa at karunungan sa bawat narito malaping sa ganang amin malaping wala po kaming karunungan sapagkat kami tao lamang malaping noon. Subalit malaping kapag ikaw ay kumilos sa amin malaping na walang imposible sa iyong lahat ng bagay ay aming maunawa at maintindihan. Pagkaluban mo kami malaping noong karunungan buhat sa iyo at anumang lalabas sa aking labi malapit ito'y pawang galing sa iyo, hindi galing sa akin sapagkat tao lamang ako malaping gamitin mo ang mga labi na to para sa iyong Ebanghelyo at langisan mo malapit bawat salita lalabas sa aking labi at kahabagan mo kung patawarin mo kung malapit kaming lahat na rito, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, malapit anumang gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, mag-ito may hadlang malapit sa iyong pag-aaral sa Ebanghelyo, ay sama-sama namin itong pinapalayas sa kami ang pangalan ni Jesus, kasaot, Jesus name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. So, magandang tanghali po sa ating lahat. Lahat magsabi, praise the Lord. Kinakabahan ako mga minamahal. Katunayan, nasa Pilipinas ako, hindi naman ako tumatayo sa harap para mangaral. So, yan yung kabaguwalit. Bahala ng mahal na Panginoon. So, bago ang lahat, ay aking pinapabot ang taos pusong pagpupuri, pagsamba, paglulhati, ay tangi lamang sa ating nag-isa, mahabagin, mabait, punong-puno ng pag-ibig, makapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dubling paggalang din natin pinabot sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeida sa patuloy nating pag-aalala sa kanilang maaral at turo na naiwan sa atin, sa mga alaala at naiwan nating beloved Pastor Luis Almeida, sa kanilang mga beloved children, ating pinapabot ang taos puso pagbati ng isang magandang hapon sa kanilang lahat. Sa atin na narito, baguhan, madatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat na narito tayo mga minamahal upang makinig sa salita ng ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal, yung ating pakinggan lang natin dito maming kahalagahan sa salita ng Diyos. Huwag na po natin tingnan kung sino yung nakaharap sa inyong harapan, ay nakatayo sa inyong harapan. Baka po mga minamahal, kapag tumingin po tayo sa nakatayo sa harapan mga minamahal, hindi po tayo makapokus. So, focus lang po tayo mga minamahal sa salita ng Diyos. Amen. Palakpakan natin mahal na Panginoon. So medyo anibago po ako mga minamahal sapagkat medyo habang panahon na wala po ako sa inyong harapan. So ganun pa man, pasalamat ako na muli tayong nagkapiling. Nakita ko kayong nakangiti. Kahit nakasimangot, nakangiti pa rin. Amen. Ganyan ang buhay. Sapagkat wala namang Kristiyano na nakasimangot lagi. Huwag lang natin gawin yung nakangiti. Yung nakangiti nga pero akmang mangagat. Amen. So ganyan lang ang buhay, laban lang tayo. So ang ating tatalakay ngayon, itong buhay pagkatapos ng kamatayan, yung life after death. Sapagkat mga minamahal, mayroon pong buhay pagkatapos ng kamatayan. So basahin natin yung talata natin sa Ecclesiastes 3:1-2. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kabanata 3, ang talatay 1-2, ito pagkasabi, na sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa 2, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbubunot ng itinatanim. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, mahal. Everybody shout, praise the Lord. So ayon sa ating nabasa, ang bawat bagay daw dito sa silong ng langit, ito pala ay nakapanukala at naitakda. So maging yung kamatayan, mga minamahal, o yung ating kapanganakan, pag dumating man daw yung panahon ng ating kapanganakan,
Kasunod doon, darating din man yung panahon ng kamatayan, sapagkat ito pala ay nakapanukala na at naitakda na dito sa silong ng langit. Kaya sa ayaw at sa gusto natin, darating yung sa bawat isa sa atin yung kamatayan, tinatawag na kamatayan. Dahil pala ito ay nakatakda sa bawat isa sa atin. So, kahit tanggihan man natin yung kamatayan, hindi po natin yung matanggihan. Kasi kung may exempted sa kamatayan, dapat maraming mayayaman ngayong buhay dahil sila ay sagana sa pera. Kung matatanda natin, kunting sakit lang, ayaw pa nila yung mga espesyalistang doktor sa Pilipinas, saan sila tumatakbo sa Amerika. Ngunit bigo po sila. Bagamat nakarating sila doon, naggastas ng malaking halaga, ang wakas din ng kanilang pagpunta roon mga ay kamatayan. Sapagkat naitakda pala, ayon sa ating binasa, yung kamatayan. Kaya kung basahin natin itong kasunod nating talata, Hebreo 9:27, pakibasa lang po. Praise the Lord, dito po sa aklat ng Hebreo 9, talata po ay 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Amen. Amen. Palakpakan natin. Everybody shall praise the Lord. So, naitakda na minsan. Bakit minsan lang? Sapagkat ang tao, pag mamatay, minsan lang, walang pangalawa, pangatlo. Minsan ka lang mamatay. At pagkatapos nito ay paghuhukom. So, hindi pala natatapos yung kamatayan ng tao sa buhay natin nasa sanlibutan. Matapos mong pumikit at nahimlay mga minamahal, mayroong kasunod, ito yung sinabing paghukom. So ang tanong, sino ang maghukom? Tao ba? Presidente ba? Husgado ba? Supreme Court ba? Pastor ba ng iba't ibang kongregasyon? Kasi sabi doon, paghuhukom eh. Minsan itinakda sa tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay paghuhukom. So mayroong paghukom. So ang tanong, sino yung maghukom? So, ang basahin natin itong kasunod nating talata, 8:34 ng Roma. Makatanga ng Roma, Kapitulo 8, versikulo 24. Sino ang ahaton? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Amen. Pakisunod na lang po itong 2 Korinto 5, Gs. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, kabanata 5, ang talata po ay 10. Ito pagkasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tunggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Palakpakan natin mga love. Everybody shall praise the Lord. So dahil sa talata nating binasa, minsan lang itinakda yung kamatayan ng tao at pagkatapos nito ay paghukom. At ang maghukom pala nito mga minamahal, hindi po yung kataas-taasan suprema natin sa bansang kung saan tayo nabilong, kundi ang sabi nito, walang ibang hahatol, si Kristo, yung namatay, yung Kristo na katawang tao bumaba, napako sa krus ng Kalbaryo, nabayubay, mga minamahal, at muling nabuhay, siya lang ang tanging may karapatan, may kapangyarihan na maghukom sa atin kapag tayo ay namatay na. Palakpakan natin mga Panginoon. Sapagkat sabi pa dito sa kasunod na talata, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag. Ano ba yung mahayag? Sa harapan ng hukuman ni Kristo. So wala pong ibang hukuman, kundi ang hukuman ni Kristo. Para saan? Upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. So, maging anuman ang ating ginagawa nung tayo buhay pa, mabuti man o ito masama, kailangan din tayo pala ay aharap sa hukuman ni Kristo. Kaya kapag tayo namatay, mga minamahal, ano ang hukuman sa atin, o sa iyo, sa atin, sa ating lahat? Ano ang dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan? Upang tayong lahat, ay kanyang hukuman.
So ano yung dadalhin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang hukuman, sa kanyang kahatulan, kapag ang tao ay namatay? Yung bang kanyang karangalan, kung ikaw ba'y nakapagtapos, engineer, abogado, doktor, yung ba ang hukuman ng Diyos dadalhin niya sa kanyang kahatulan kapag namatay tayo? O yung nabili nating ari-arian, nagbibilang tayo ng mansyon, mayroon tayong Mercedes-Benz. Ano pa ba? Mga minal. Ngunit hindi po yan ang dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan. Ang dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan, mga minamahal, walang iba, mga minamahal, yung ating mga gawa. At yung ating mga gawa, mga minamahal, sapagkat tayo hukuman ng Diyos, ang hukuman ng Diyos sa atin, mga minamahal, yung ating mga gawa. Ngunit tayo, mga minamahal, ang maghuhukom sa atin, mga minamahal, yung mismong ating mga gawa, ang maghuhukom sa atin. Dapat ito'y maunawaan natin sapagkat ito'y nakasulat sa Biblia. Kaya, sabi dito mga minamahal, dito sa Ecclesiastes 12:14, basahin po natin. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes o ang ngaral sa 12, talata po ay 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Palakpakan natin ang mahal na everybody shout, praise the Lord. So, ang dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan, sa kanyang hukuman, walang iba yung ating mga gawa. Ano ba yung gawa natin? Habang tayo nabubuhay, mga minal, yung mabuting gawa natin sa harapan ng Diyos, ito po yung dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan. At yung gawa na dadalhin ng Diyos sa kanyang kahatulan, yun yung huhukuman ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ano yung hukuman ng Diyos, mga minamahal? Basahin natin itong Apokalipsis 20:12 hanggang 14. Apokalipsis, Kapitulo 20, versikulo 12 hanggang 14. At nakita ko ang mga patay, malaki at maliit, nangatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat na ayon sa kanilang mga gawa. 13. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kani-kaniyang mga gawa. 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. Palakpakan natin, malapay. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung hinatulan ng Diyos, mga minamahal? Ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ito'y nakasulat sa Biblia, hindi po gawa ng tao. Ang hinahatulan ng Diyos, mga minamahal, yung ating mga gawa. Kung ano yung ating ginagawa, yun yung hahatulan ng Diyos. Kapag sabi nito, nakita ko nakita ko mga patay, malaki at maliit. Bata man o matanda na nangamatay ay nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat at nangabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay. Ibig sabihin, nangabuksan yung aklat. Pagdating pala sa hukuman ni Kristo, mga minamahal, mayroon pong aklat na bubuksan. Ano ba yung aklat doon? Doon po naka-record. Katulad nung pumasok ka, mayroon ka maglagay ka ng record mo, naka-record yung lahat ng accomplishment mo. Kumbaga ito, kumbaga sa police report, doon ka magbablatter ng mga report mo. So yun ang mabubuksan. Sabi pa dito, at ang mga patay ay hinatulan. Paano hinatulan yung mga patay? Ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat sa kanilang mga gawa. So hinatulan yung mga patay ayon sa kanilang ginagawa na nakasulat, naka-record doon sa aklat. Ano yung nakasulat doon sa record sa aklat ng nasa langit, mga minamahal? Yung ating mga gawa.
Yun yung nakasulat. At yung gawa na yun, yun yung hatulan ng Diyos. Yung ating mga gawa. At dito sa Trisa, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. At sila'y hinatulan. Ibinigay yung kamatayan sa kanila at doon sila'y hinatulan. Ano yung hinatol sa kanila? At sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. So yung paghatol sa tao, mga minamahal, hinatulan sila, hindi porkit magaling ka, kundi ayon sa iyong gawa. Ang hatol ng ating mahal na Panginoon, hindi porket nagtapos ka, magaling kang mangaral, o ano ba diyan? Nangangaral ka nga, hindi mo naman ginawa yung kalooban ng Diyos, hahatulan ka pa rin ng mahal na Panginoon. Sapagkat yung hatol ng mahal na Panginoon, hindi porket marunong kang mangaral, hindi porket magaling kang umawit, mga minamahal, hindi porket araw ng linggo sa loob ka ng sambahan, mga minamahal, hindi po yun ang hatulan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ayon sa atin na pag-aralan, base sa ating mga gawa. Doon po nakabase yung paghatol mamaya ng ating mahal na Panginoon. Kung ano ang ginagawa mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon, doon tayo hahatulan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kapag gumawa ka ng mabuti sa harapan ng Diyos, maging sa iyong kamatayan ay nakasunod sa iyo yung mabuti mong gawa. Kaya minsan mga minamahal, hindi naman ako naninira. To be honest lang tayo. Nung pag-uwi ko sa Pilipinas, ilang patay yung napuntahan ko. Ngayon kapag nangaral mabanggit ito sapagkat ito'y totoo naman. Pag nangaral yung kanilang pastor, minsan sabi ko, nag-isip ako, 4 na taon sila nag-aral ng pastor. Hindi ba nila naunawaan itong nakasulat sa Biblia? Ang sabi pa nila, pasalamat tayo kay Lord na si brother namatay, nasa piling na ng Diyos, kasama ng Diyos, ligtas na. Ay yung namatay, mga minamahal, nasa piling ng kabit, namatay, pagka araw ng linggo, umaga, nasa sabungan, pagka araw ng hapon, manok ang bitbit. Paano niya sinabing nasa piling ng Diyos? Ang sabi sa Biblia, hatulan ka ayon sa iyong mga gawa. Kaya sabi ko, nag-isip ako, paano nangaral itong pastor na to? Ibig sabihin, kapag sinabi mong ligtas na yung patay na yun, on the spot, mga minamahal, hinukuman mong ligtas na yun. Hindi pa dumating yung paghatol ni Kristo. Bawat isa sa atin harap sa katulad ni Kristo. Hinatulan mo na yung patay na ligtas, mga minamahal. O ikaw na nagsabi na ligtas, isa ka rin harap sa hukuman ni Kristo. Walang ibang magsabing ligtas o imperno ang tao maliban ng pagbaba ni Kristo. Harap tayo sa hukuman ni Kristo. Doon pa lang malalaman, ikaw at ako ay ligtas. Kapagkat harap tayo sa hukuman ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya yung namatay yung pinsan ko, mga minamahal, binigyan ng pagkataon na magsalita. Hindi ko sinabing ligtas, hindi ko sinabing imperno. Kako ang tanging masasabi ko, ang Diyos ang nakakalam kung siya'y ligtas mo, siya'y nasa imperno kapag tayo lahat ay harap sa hukuman ng Diyos. Pero mo na sabihin mo, siya'y ligtas. Nakita mo, namatay sa piling ng kabit. Pambira ka ako. Anong pag nangyari dito? Yun sa akin, to be honest lang ako, ilang patay yun napuntahan ko doon. Pag nangangaral yun, may mga verse pa silang sinasabi. Ako, 4 na taon nag-aral sa Bible School, hindi nila naunawaan yung sinabi sa Biblia. Nanghatulan sa atin yung ating mga gawa. Namatay ka, nakipagsuntukan ka, namatay ka dahil adik ka, ligtas ka ba doon? Hindi kasi sabi ng Biblia, ayon sa ating mga gawa. And ultimo sabi nga diyan sa Mateo, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok sa karya ng langit, kundi yun lamang gumaganap sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. Paano mo sabing ligtas yung hindi nga pumapasok sa simbahan? Away dito, droga dito, droga doon. Biglang namatay kapag nangaral ka. Salamat kay Lord sapagkat si brother namatay. Nasa piling na ng Diyos, kasama ng Diyos, ligtas. Just imagine, sabihin na, ito sa akin, hindi po ito paninira. Totoo, karanasan ko ito. Biblical tayo, may Biblia eh. Tayo,
Kami, hindi naman kami nag-aaral ng pastor. Subalit na unawaan namin, verse to verse, sinabi niya, ang hatulan sa iyo, hindi yung kagwapuhan mo, hindi yung kagandahan mo, kundi yung gawa mo sa harapan ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, kapag gumawa ka ng mabuti sa harapan ng Diyos, maging sa iyong kamatayan, susunod yung mabuti mong gawa. Biblia ang nagsasabi. Susunod sa iyo yung mabuti mong gawa. Basahin natin itong Apokalipsis 14:13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 14, ang talata po'y 13. Ito po kasabi, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon. Mula ngayon, oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Palakpakan natin. Malinaw mga minamala. Paano kung namatay ka, nasa kasalanan ka? Anong susunod sa'yo? Dito sinabi niyo, mapalad ka pag namatay kang gumawa ka ng mabuti sa harapan ng mahal na Panginoon, sapagkat, sabi ito, at narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo. Sinong sinabi yan dito, isulat mo? Si John B. Beloved. Sapagkat ang revelasyon, ito yung katuparan sa salita ng Diyos. Hindi pa man bumating ang mahal na Panginoon, naka-reveal na, nakahula na, naka-prophesize na mga minamahal na mangyayari. Kaya sabi, isulat mo. Mapalad ang mga patay na nangamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu. Sino nagsabi yung Espiritu? Upang sila ay mangagpahinga sa kanilang mga gawa. Paano sila nagpahinga? Sa kanilang mga gawa. Sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Pero mga minamahal, kapag anak ka palang malapayon, gumawa ka ng mabuti diyo. Pagkamatay mo, yung mabuti mong gawa, sumusunod sa iyo. Amen. Pakpakan natin yung malapay noon. Hindi lamang mga minamahal, sumunod sa iyong mabuti mong gawa, kundi maging sa ibabaw ng mundo dito, nananatiling naiiwan. Buhay na alaala kapag may mabuti kang ginawa. Amen. Well, sino bang naka-experience? Pagka may namatay na masama, sabihin, uy, si brother namatay. Ay, buti nga sa kanya. Samang-sama ugali doon. Hindi mo malapitan, gano'n. Pero pag kayong mabuti ang namatay, lungkot ka agad. Bakit siya pang kinuha? Bakit siya pang namatay? Ang ganda-ganda ng ugali noon. Mabuting tao yun. Marami namang masama diyan. Bakit siya pang namatay? Bakit mga minamahal? Maging yung kanyang alaala, may kahit ilang taon na siya doon sa libingan, mga minamahal, ang nababanggit yung kanyang mabuting gawa, yun lang naalala. Pag sabihin, kundi sana namatay siya, ganyan sana, natulungan tayo kasi mabait yun. Kaso wala na, namatay na eh. Di ba? Naiiwan yung mabuti niyang alaala. Sinong nakapunta sa Lunita? Lahat tayo nakapunta. Nakita yung matayag na bantayag ni Rizal? Ilang daang taon na si Rizal sa libingan. Ngunit yung kanyang alaala na natili sapagkat mayroon siyang gawang mabuti na ginawa sa bansang Pilipinas. Kaya nanatiling buhay yung kanyang alaala. Bakit mayroong alaala si Rizal? Dahil sa kanyang mabuting ginawa sa bansang Pilipinas. Amen? So ganoon din sa atin mga minamahal. Kapag gumawa tayo ng mabuti, laging alalahanin yung ating mga mabuting gawa. At hindi lang yung mga minamahal, kundi yung ating mabuting gawa, sumusunod sa akin maging sa kamatayan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So maging sa ipinangako ng mahal na Panginoon na gantimpala, mga minamahal, Biblia pong nagsasabi, ito'y nakadipindi, nakabase sa ating mabuting gawa. Kapag may mabuti kang gawa, yung pangako ng mahal na Panginoon na pagpapala, ano yung pagpapala? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yung kurunang ginto na putong na ipinangako ng malapin ay nakabase din pala sa ating mga mabuting gawa. Last verse na po tayo, Apokalipsis 22, versikulo 12. Praise the Lord, ito po sa aklat ng Apokalipsis 22, talata po ay 12. Narito, ako'y madaling pumaparito
at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Palakpakan natin. Everybody shout, praise the Lord. Paano ka bigyan ng mahal na Panginoon ng kanyang gantimpala? Ayon sa iyong mabuting gawa. Amen. Kaya mga minamahal, ngayon hanggat buhay pa tayo, kaya pa nating gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, gumawa na po tayo. Kapag namatay tayo, hindi natin magawa yun. Paano kung wala tayong mabuting gawa pag namatay tayo, hindi tayo mga minamahal makatanggap ng gantimpala, mga minamahal. At yung gawang masama nating ginawa kapag tayo mamatay, yun ang hahatol sa atin. Kaya nga mga minamahal, sabi ko nga, walang karapatan sino mang tao na magsabi kapag ang taong patay na ligtas, mga minamahal. Biblia po ang binasa natin. Tanging ang Diyos na makapangyarihan lamang ang may karapatan na magsabi, o ikaw ngayon namatay ka, nasa langit ka na. Bakit mo sabihin nasa langit na? Wala pa yung paghatol ni Kristo. Pag sinabi natin na ligtas na ibig sabihin, pinangunahan natin yung Diyos, mga minamahal. Hindi pa tayo nakarating sa katulad ni Kristo eh. Katulad na naglilitis ng kaso yan. Hindi pa naisampa sa korte yung kaso mo, sabi mo, ay panalo na ako kasi papanig sa akin yung huwes. Hindi pa nga nahiring sa korte, ganun din tayo. Wala pa tayo sa harapan ng luklukan ng malapin sa katulan. Kaya walang sino ang piling magsabi, ligtas siya, imperno siya, sapagkat tanging Diyos lamang ang may karapatan humatol. Hindi po tao. Base po sa Biblia. Amen? Palakpakan natin yung malapin. Everybody shout, praise the Lord. Kaya kapag sinabi natin yung mga minamahal, diniklar na natin mga minamahal na siya ligtas. So, higit pa tayo sa Diyos. Imagine mo, sabi mo ligtas, yung tao na matay punong-puno ng bisyo, sabi mo ligtas, natutuwa kaya ang Diyos noon. Sabihin ng Diyos, hindi ko nga kaya siguro tingnan yung kasamaan, tapos pag pinangaralan mo, salamat kay Lord, dahil ang tao na to, nasa piling ng Diyos, ligtas na, ang ayon sa ating pinag-aralan, base po sa gawa mo nung ikay nabubuhay. Doon mo ibabase na ikay ligtas o hindi. Amen? Sabi nga ng mahal na Panginoon, kahit yung nagsasabi, Panginoon, Panginoon, di nga papasok sa karyan ng langit. Sino ay papasok doon? Yun lamang gumaganap sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. So tayo lahat ay tumayo, tayo umawit. Kaili po sa ating mag-awit. Dahil ang ating buhay, mga minamahal, hiram lang ito sa Diyos. So wala po tayong may pagmamalaki, kundi habang buhay pa tayo, gumawa na tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos. Gawin natin itong panalangin, mga minamahal. Hirang sa Diyos ang aking buhay. Habang inaawit natin itong mga minamahal, isipin natin na ating buhay, hindi po forever ito. Ito'y hiram lamang natin sa Diyos. Kaya anumang oras, bawiin ng Diyos ito. Sapagkat ang ating buhay, ito'y nakapanukala at nakatakdang mamatay. Subalit mga minamahal, kapag tayo'y magsusumikap gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, pagharap natin mamaya sa luklok at hukuman ni Kristo, sapagkat ayon sa kanyang salita, masama man o mabuti ang ginawa mo, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos. Ngunit kapag gumawa ka ng mabuti sa harapan ng Diyos, ang hatol ni Kristo sa iyo, yung gawang mabuti na ginawa mo.
Ngunit kapag ang ginawa mo habang ikay nabubuhay ay hindi ka lugod sa harapan ng Diyos, yun din ang hatulan ng Diyos. Kaya ayon doon sa Apokalipsis, mga minamahal, hinatulan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At lahat ng hindi gumawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, lahat sila'y binulit sa kadakat-dakatang apoy, yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Diyos ang pinagmulan, kung di ako umibig, kung di ko magbigyan halaga ang buhay ko'y handog. Kaya mga minamahal, habang tayo nabubuhay, bigyan natin halaga ang ating buhay. Gumawa tayo ng mabuti sa harapan ng Diyos, sapagkat ito yung hatulan o hukuman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ako nagmamahal, sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkat tao ay mayroong dangal, sino may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko mang binigyan halaga ang buhay ko'y handog. Ang buhay ko hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal, sino ako? Kung di ako nagmamahal, sino ako? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Tunay na ang buhay natin sa mundong ito ay hiram lamang natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya habang tayo may hininga pa, habang hindi pa binawi